nagbaligya sa inyo og gold? Wala. Diba? Na-experience pa yun na mo ibaligyaan mo hard sell o crude lang. Pero ang atong negosyo is gold. Diba? Ang atong negosyo is buy and sell of gold. But did you see or experience that we are selling gold to you? No. Because what we are doing is financial literacy of how you're going to save through gold. Diba? So, ang ato ang business is you buy gold for yourself. Dili na mo palit ka gold, then you have to resell it to make money. You buy it for yourself. Mao na siya atong negosyo. But we have referral income because ang nature man isang tao, kaya bang naginansya ka, di ba, nalipay ka, pwede bang ikaw ra? Di ba, lain mo kanyang kalipay. Nakadaog kong sipstick na ikaw ra. Pero maglain kayo, i-share din ako, ma'am, kadaog ka, nakadaog kong sipstick pa rin. Di ba? Or nakaginansya ko, go, di ba? I-share mo kinatunan. So that is where we reward you. When you share the good news, then you are also rewarded. Okay, natural man na sa itong tao. So, mo na siya na ato natay wa man tayo marketing arm. Ato is more of reward ta. So, ang ato ang purpose here is to join our advokasya. Ang advokasya nato is sama atong advokasya pagtabang sa atong mga isigataw na ma-recover ang ilang mga expenses. Kung naamang ngayon mga sobra na kwarta, mao na siya ang ato ang enhancement of our asset. Mao na siya ang atong GAE products. So, naasad tayo atong gibuhat, we move further para di ta mabiyaan aning mga digital economy naman ta. We have formed also native token. So, hindi mo masabtan kung saan ang native token nato is pareha lang siya kung kanang moadto mo og time zone. Di ba kasabot man ang time zone, no? Okay, either inyong anak o inyong apo mo ato mag-time zone, di ba? Muduwa ng mga video game. No? Oo. So, kinanglan magka-coins, di ba? Kinanglan ka coins, imong peso, kinanglan o coins. So, mao na sa ato ang platform, naasad tayo ato ang AUN token. So, kay mao na yung gabito nato sa ato ang sa atong mga every transaction. Okay. Why it's important? Because atong AUN token, mo na siya gamiton sa atong transaction fees. So meaning, everybody who is transacting need to have an AUN token to pay the transaction fees. So, kung magamit na siya na ay supply and demand na, price of token will go up when there is demand. Pareha nagyapon sa negosyo. Kung daghan na nag-demand, gamay ang supply, usak ang presyo. Sakto? So, mao sa atong i-create na scenario. Kada transaction nato mo gamit. So, unsa may significance ani? Nakasuway ba mo og GCash, di ba? Sados tanan, di ba? Kada transfer niyo sa GCash na 70 pesos o 15 pesos, di ba? Sakto? Naa ba tayo bahin, anak? Wala. Wala, di ba? Sige lang kag GCash pero sa bahin, di ba? There is sa AUN token, Scammer na ho, pinasok pinasok na na scammer ng hold GCash. ka og token, naa ka appeal ana. So nakita niyo, appeal ka ana. So magsigig daghan ang transaction o pananglitan o tibok kalibutan 1 million members na 10 million members, the more they transact, the more it creates value of the AUN token. Wala siya ato ang unsa ni o na-experience nato karon 3.5 cents na. Let's say 3.5 cents maabot og $3. Tawa mo pila na value ana. Ang BNB who created a platform and they created BNB pareha sa anak sa pag-transaction fees. 7 years ago, they started with 10 cents and today they are $600. Kita, we start with 1 cent. They started with 10 cents with 1,000 members.
kita, we start with 14,000 members and start with 1 cent. So just imagine what is going to be in 5 years, 7 years from now. Dili ito ambitious, bisag $3 na lang. So umabot ng $3, ang presyo nimo sa 3 cents to $3 is 100. Kung naa kay 10,000 pesos times 100, that's 1 million. Diba? Kung naa kay 100,000, that's 10 million. So that will give you exponential income. Okay? So, murag, I'm going farther, but balikan lang sa nato ang ato ang so. Kinsa may mga bago diri? Kinsa may bago diri? Wala bago? Oh. So, mangutana ko, nakasabot ba mo sa atong business o unsa ni? Wa pa. Yabso sa. Okay. Atong balikod, nakasabot ka? Wala pa. Okay. Karon, nakoy bayranan sa akong suga, nakoy bayranan sa akong tubig, nakoy bayranan sa akong abangan, bukahon ko, bupliti ko, at gasolina. Ano siyang mga kwarta na gasto na to, mabalik pa ba na siya? Dili na. Dili na, di ba? Sakto no? Wa na gina siya. O butang na itong tag-10,000 na kada buwan, 10,000 yun ang naglabay na kagwarta. Sakto? Okay. So, atong buhaton, kung moingon ko ni mo palit og 10,000 ng gold, moingon yung ka na ko na, Sir, kuwang pagani akong sweldo, asa na mo palit ko 10,000 ng gold. There is no extra money that I will put in to buy gold. Tinood na, di man ka kadabuhan mo palit og gold, di ba? Kaya yun mo na kuwang pa. But, the business here is teaching you. So, ang atong i-address, ang dili ang imuhang extra money. Ang atong gi-address ang imong karong gibuhat na panggasto. Oh. So kung ang imong gasto 10,000 mo na atong ipalit o gold na 10,000. Yung kasama na akong mga bayranan. So mo na pagpalit nimong 10,000 gold, we allow you to draw down up to 85% of your gold. So kuhaon nimong 85 mo nang imong panggasto. So meaning dili problema ang sweldo. Problema ang pag-control sa expenses. Di ba? Okay, 90% o pangutanong na ito, kumusta man yung kita? Kuwang mo bakay duhan ni kuwang kwarta. So meaning, dili ang kwarta ang kuwang ang pagdisiplina sa atong gastos. So, with your forced savings, then you will have bayaran sa kuryente. Oh, sakto, di ba? Di man daw, di man undang ng bayad kuryente, bayad sa tubig, bayad sa bangan. Wa man na siya. Kung nahibaw pa lang nagkailan pa lang tagdugay kayo, di ba? Mabalik na yung kwarta. Sige, bayad sa tuition fee, sa mga eskwelahan, o unsa pa, di ba? O sa mga Domingo, sa eskwelahan, sa klase sa kada Domingo. Kasabot ba mo ng klase kada Domingo? Di ba? Oo, naman siya ng mga CTGs, 8Gs, GST, di ba? Oo. Oo, mo na siya flying school, di ba? So, kung na ako'y 3,000, may pag-ipalit sila ko gold. Yung ato ko dito, parang mapildi, di rin ko masuko, naara kong gold, mabalik na kong kapildihan. So, that is basically what we are teaching, na ang atong gasto mao'y atong pamaagi sa pagpalit na itong gold. Mao gina atong o mag-share man ganita, that is basically what we are really doing. Gagamit natong atong expenses pagpalit og gold. Kaya di man ta magsipalit og gold, di ba? O pangutanon nako, wa pa mo kakilag quantum mental. Nakatigo mamugod, panagsara, di ba? Or on occasion you will buy gold, di ba? Palit mo kahit pag-rewards yourself or birthday or isa, di ba? Occasion. But you don't buy it regularly. So this is a way that disiplinahon nato itong kaugalingon para makasave ka gold. Kaya ang gitudlo sa ato sa eskwelahan or sa atong mga kanang di man sa nato na siya mabasol kay di ba atong gitudlo 70% of your income for your expenses, 20% for savings,
10% for rainy day. Sakto? Di ba? Mao magina, di ba? 70%. Pero ang atua, 100% buy gold. Mo ni siya nabuang na ni si Mr. Marin, di ba? Nabuang na. But there is an explanation to that. When you buy gold, and then we allow you to take 85% to go on by your expenses. Kung mayong kag magkuha ng 8,005 nimo, kana dili na sad may kasulbad anak kay it's you to discipline, di ba? O kada semana kaduha ta matug Jollibee, kausa na lang, di ba? Kay ang ato mang unsa ni ang ato mang gusto nato unaman tay savings in the future. Pareha sa mga OFW, kada buwan magpadag 50,000 sa pamilya. In 1 year, 600,000. In 5 years, 3 million. Di ba? Uli na ang OFW. Mayroon sila. Asa naman ang 3 million na kung napada sa inyo, ha? Kung sa may ako nakuha, na ako'y bagong TV, na ako bagong sopa, pero nasa may dagang kay utang. Di ba? Di ba? It is reality against expectation. Di ba? Reality against expectation. Usahay, mag-away pa, madugay, mag-away pa, maunay ning magpanag, ikunsam na yun. Di ba? Di ba langim dito mag-usan eh. Trabaho sa gawas, sapaan na ta. Di ba? So, but if you have passed through sa unsa ni gold o niya ang 50,000 imurang gipalit og gold o niya ang 42,500 mo rin nato sa pamilya. Ino naman sa nang disiplina ng ilang lifestyle sa 42. Di ba? So pagbalik nimo na kay 3 million na unsa ni gold. Unsa may performance sa gold, di na kayo mahumog away di guli, di ba? Kung suko sila, mag-cushion siya. And then you also have, kung di nakaplano mo balik dito panggawas, na kay kwarta. Kay, bago pa may migikan sa unsa ni, sa akala silang mamalo, si Juan, kuyuban mi dito sa Dubai o unsa ni, Qatar, unsa may common na, unsa ni, na naumong na find out sa mga OFW. Di ba? Pag primerong pamutana, morag proud kay sila. Pila na mga katuig? 5 years na ko diri, sir. 10 years na ko diri. 15 years na ko diri. Di ba? Babo kayo mabinaon. Sa namutana ko, when was the last time na ulit mo sa Pilipinas? Wala pa may kaulit. Kay instead mo ulit, may ipadaan lang ng kwarta. Nga naman di ay. Kay, wak may savings, horror man pirmi. So sad, di ba? So sad. When they say they are proud na 5 years na sila, 8 years, 10 years, di ba? So meaning, lugay na sila dito, di ba? So, may ba yung income? Mayong income, dagko yung income na rin saan, okay. Pero, pangutanan ni mo, naabay na habilin sa ila, ha? Wala. 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 Di ba? Katong-atunusan na 15 years na siya, di ba? 15 years na siya, kano sa nakakuli? Wapa. Di ba? Okay. Kinanglan pag-skwela sa mga anak, kinanglan sa unsa ni. So, these are the things we should do. Okay.